Good po, Sir Joel, Mama Weng, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Kailan nyo nalaman na kayo po ay tinatalagang Customs Commissioner, Commissioner? Actually, may mga indications po naman few weeks ago, pero nothing was really final, hindi po final. Until nung pinag-report po ako ni Presidente, nag-briefing ho ako sa kanya. Although, ang duda ko noon, baka nga po mag-oath-taking na at ma-appoint. Yun nga po. Hindi naman po talagang biglaan-biglaan, pero hindi ko naman po inaasahan ganung kabilis naman po yung pangyayari dahil may mga pending ho. Actually, kahapon, launching po nung ating Resilience Month sa July 1 kasama yung mga private sector para sa mga kalamidad. Hindi na nga po ako naka-attend po doon. Okay. So, ang tanong lang dito siyempre medyo tall order po sa inyo, no? At sa lahat po naging Customs Commissioner, yung issue tungkol sa smuggling. Pinag-uusapan namin ni Weng paano ba masasawata ito. At I'm sure hindi na naman kayo bago sa customs kasi kayo po ang naging deputy commissioner at hawak po ninyo Weng yung enforcement kung di ako nagkakamali, no? Customs Enforcement Bureau. Arm, no? Tama, Commissioner? May mga bagay po akong gustong gawin noon, pero tapos na po yun. Pwede ko na pong gawin yun dahil ako naman po ang commissioner na. Of course, 10 po yun, pero maikli po yung ating oras. Dalawa po yung pinaka-importante talaga dyan sa 10 gusto kong gawin dyan sa BOC. Unang-una po, yung technology-based solutions po talaga. Para po sa NDRRMC din po, dito po sa atin, yung teknolohiya, available naman po kasi yan. Yung ibig sabihin, yung filing ho ng manifest, tawag po doon, yung mga dokumento ng mga importers, assessment, pagbabayad, lahat naman po yan, pwede na po digitalize yan na 100%. Hindi po pwedeng partial. Pag partial po, hindi po effective yan. Ibig sabihin, para ho kayo mag-withdraw ng pera sa bangko, kaharap nyo ang computer ninyo, yung malaking machine ninyo, pipindot-pindot kayo doon, may mga options, wala po kayong kausap. Ginagawa na po yan sa ibang bansa, i-adapt na lang po natin yan. Walang human intervention, Commissioner. Yun po ang dapat ho. Yan po ang wala tayo. Ibig sabihin, kahit po ang intention mo ay konting hindi maganda, wala naman kayong magagawa kasi kausap nyo computer. So, kailangan po magawa po natin yan. Otherwise, kahit po ako, kahit ano pong gawin natin, hindi po magiging successful pag hindi po tayo nag-full digitalization. So ang utos naman po ni Pangulong Bongbong talaga, dalawang bagay ho kasi. Una-una, yung collection talaga ho dapat matarget po natin yan dahil alam naman po natin customs at BIR ang inaasahan po ng ating bansa. Otherwise, mangungutang na naman tayo, tataas na naman yung ating utang, nasa 16 trillion plus na po yan. So una-una po yan. Pangalawa, good governance. Ayan po, maipapangako ko naman pong pipilitin natin talaga yan na magsisimula sa top leadership, top management na namin, kasama ako, dapat yan po. Para sundin po tayo ng mga tao natin, leadership by example po dapat yan. So muli, yung technology-based solution, unang-unang kailangan po natin yan. Pangalawa, out of the 10, yun hong pero ito aralin ko pa mabuti dahil baka maging mahal po yung gastos ng importers. Yung tinatawag na pre-loading survey po, PLSR. Ibig sabihin yan, bago pa lang umalis sa pinagmulan po ng kargamento, pumapasok na po sa Pilipinas dito sa atin, yung dokumento nila. Ang ibig sabihin po nun, kung ang nakalagay po sa inyong pre-survey, meron kayo 10 tonelada, ito ay worth 10 million. Pagdating sa Pilipinas, hindi na po yan magiging 5 million, hindi na po yan magiging 5 tons. Hindi po natin kayang baguhin dahil may pre-loading survey po tayo. Okay. Ito lang. Sige. Ang BOC Commissioner, alam natin na matagal na sila nag-computerized. Malayo pa ba tayo dun sa sinasabi niyong 100% na dapat wala na digital mechanism ng BOC? Ang tagal na po ng computerization program ng BOC. Ma'am, ganun po, with due respect po doon sa mga dati na po. Yung computerization po kasi iba po sa digitalization. Halimbawa, meron kayong computer, ina-encode nyo, computerized na po. Yung digitalization is a total setup po from assessment, submission, pagbabayad, at nakalook din po dyan ang bangko. Ang bangko hindi po nila ipapahamak ang sarili nila.
Ibig sabihin, yung mga bill of lading na Yes. dumadaan din po sa bangko, yung pagbabayad, nakalup po yan sa buong system para full digitalization, Okay. 100%. Pag kasi partially computerized lang, ibig sabihin may mga tao nag-e-encode, magsasubmit ka ng dokumento, pipindutin nila, nandun po yung marahil yung ating magiging problema talaga. Kasi po, pag may human intervention, nandyan po yung maaaring maging problema natin, nagkakaroon po ng judgment, hindi na po dapat gano'n. Dahil ginagawa naman po ito ng ibang customs sa ibang, huwag na po Amerika, yung mga kapitbahay na lang po natin sa ibang Thailand. So, kokopya na lang po natin yan. Okay, kahapon na-chambahan weng ng customs yung tinatangka ipuslit dito, galing di ba? China. Na sibuyas, yung mga frozen fishes and iba pang mga kontrabando. Usual kasi ang nangyayari diyan, pag may nagtimbre, yun, tsaka lang i-random check, tapos makikita, matutuklasan yun. Hindi ba natin pwedeng lahat sila dumaan sa x-ray? Kaya ba natin yun, Commissioner? Tama po. Di ba? Para lahat na-check natin at hindi tayo nalulusutan ng smuggling? Tama po. Doon po sa sinasabi kong 10 action items, isa po doon yung upgrading ng ating x-ray system. Sa ibang bansa ho, ganito po yan eh. Inaral ko po yan dati. Mas malalaki po sa atin yung mga volume nila, no? Yun pong truck nila, kahit 40 kilometers per hour, malayo pa lang, alam po ng x-ray nila ano laman nun. Sa atin talaga medyo po, nasisira pa paminsan-minsan po yan. No? Pero again, total approach po dapat. Yung digitalization, yung x-ray system, yung preloading survey, ano po yan, sama-sama po yan. At yung mga CCTV na smart, yung AI system natin, yung artificial intelligence, yun pong simulan po natin sa accreditation po ng ating mga importers. Diyan po nagsisimula eh. Simula accreditation pa lang. Ang accreditation yung tinatawag po natin na ghost companies. Yung address, nasa mga peking address. Doon ho lahat yan. Buong sistema po yan. Kaya sinabi niyo po na x-ray, kasama po yan. Tama po yan, Sir Joel. Pero dapat yung makabago po, yung x-ray na makakakita kagad, kita nyo yung kahapon, although hindi ako nag-attend noon kasi ayoko naman pong unang araw ko, isipin parang papakitang gilas ka na agad. Trabaho po yun ng dating trabaho po yun ng dating team, kaya congratulations sa kanila. Kaya ayoko para ako naman yung nag-credit sa akin. Kaya wala pala kayo doon. Yung kahapon po. Commissioner. Yung kahapon po kasi, ginawa dyan, yung nasa, may laman po silang ibang bagay, in this case, mga sibuyas po, no? Tapos, pero ang declaration po nila, iba. Ganyan po naman po yung normal doon. Samantalang kung may preloading survey kayo, may x-ray kayong tama, at digitalize kayo, napakahirap pong yung magmamagic po kayo na ganyan. Commissioner, sa lahat po ng pumwesto bilang Commissioner sa Bureau of Customs, pinangako yung bubuwagin ng smuggling, ang corruption sa loob ng ahensya. Ano yung bago kay Ariel Nepomuceno para yung kagaya ng TARA system, finally po matuldukan sa BOC? Kasi sawang-sawa na po kaming ang daming nangako, pero nandiyan pa rin po yung TARA system at saka yung smuggling. Yun nga po, dalawang bagay po ang talaga. Una, technology po talaga. Alam nyo, kahit gustuhin po ng isang tao masama ang intensyon, kung ang technology naman po ay nakaharang, wala na po makakalusot po doon. So ang susi po talaga rito sa lalong madaling panahon, hindi po ito instant kasi may bidding yan, may ganun po yan. Ang may papangako ko lang po, yan ay dapat kong gawin. Kasi alam din po ni Presidente po yan. Natutuwa nga po siya doon sa programa. Yan po talaga ang main solution po natin. Gamitan po natin ang teknolohiya upang yung masama ang intensyon, kung meron man, wala na kayong magagawa. Kasi parang walang pinagkaiba yung kasabihin po natin pag sa Subic, ba't ang bait-bait natin mga Pilipino mag-drive. Kasi sistema doon, mahuhuli ka eh. May mga, yun po. So pangalawa naman po, yun nga po, leadership by example, dapat hindi na po gano'n. Simula po sa akin dapat. Kasi pag nagsimula ako, ay hindi maganda yung aking moralidad, collapse po yan, nagbubula po tayong lahat. Commissioner, wala po kaming ibang hangad kundi ang inyong tagumpay. Pagdadasal po namin ang inyo pong pamumuno sa customs at sana'y maging maayos sana yung, matiwasay. Yung husay sa OCD ni Commissioner, singtikas po kayo sa BOC. Madala niya doon. I'm sure dadali ni Commissioner Ariel yan. Sir, thank you. Ingat ka.
Salamat ha. Salamat din po. Good Salamat. morning, sir. Padasal din po. Pagdadasal po namin kayo. Opo, sir. Pagdadasal po namin kayo. At siguro hanap pa rin tayo ng pagkakataon Meng, na mapag-usapan ito ng mas malawag. Pero salamat kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Customs, mga kapuso.